good news, ang ating supply boat na si Emil Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga pinarating na mga goods doon at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended beneficiaries. Civilian convoy na naghatid ng regalo sa mga frontliners sa West Philippine Sea matagumpay kahit nakaranas ng panghaharang sa mga barko ng China. Hindi kasi nilipat yung iba sa CIF ng NICA, NSC. So, hindi mo masabing wala talaga, pero nalipat sa mga security agencies from civilian agencies. Tinapyas na confidential at intelligence funds sa ilang civilian agencies hindi na binalik sa pinal na bersyon ng 2024 national budget. We will be evaluating very carefully the resolutions and whatever that this committee may come up with to, and we take into account also the existing mandate that we have and the corresponding jurisprudence. House Resolution na humihikayat suspindihin ang operasyon ng SMNI, pag-aaralan ng National Telecommunications Commission. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tapos na ang civilian mission ng Atinito Coalition sa West Philippine Sea. At bagamat hindi nasunod ang orihinal nilang plano dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, tagumpay pa rin nila itong itinuturing. Mula sa El Nido, Palawan, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, magandang hapon. Meron pa bang plano itong grupo na ito na ituloy ang misyon sa ibang panahon o pagkakataon? Grupo na agad-agad itong unang quarter ng susunod na taon ay muling magsagawa ng ganitong misyon at pinag-aaralan nga nila kung ano yung mga naging pagkukulang para sa susunod na gagawin nila. Ito sa first quarter ay magiging 100% na matagumpay itong kanilang gagawing misyon. Ikinalungkot ng mga volunteer na sumama sa civilian convoy ang pagkakaunsyami ng sakabuuan ng kanilang misyon. Hindi napuntahan ng mga volunteer ang lugar na pagdadalhan ng regalo dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari. Kahapon matapos ang halos 16 na oras na paglalayag, nagpasya ang grupo na bumalik na ng El Nido dahil sa usaping seguridad. Ayun, gusto order and for the safety of others din po, hindi po natin pwedeng i-increase yung safety po ng iba. So, hindi nakakatakot pero nakakalungkot. Po, sorry for crying. Paliwanag ng kapitan ng barko, kailangan ng suspindihin ang karavan para maiwasan na ang anumang sakuna na maaaring mangyari. Baka the same nung nangyari kahapon na magkakaroon ng baka dikitan tayo o magkaroon ng siyempre pambanggaan or magkaroon ng kung tutuloy pa rin, and sa atin pa lang yun. And how about for the between the Coast Guard, Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard, baka magkaroon ng mas lalong grabing so to avoid that kind of so for safety reason, okay, atras. Nanghinayang ang ilang volunteer habang ang iba dismayado sa mga pangyayari. Kasi dapat magawa hindi natin magawa yun. What are next? Sa desisyon ni Kap, tinignan ko rin, particular sa akin, hindi yung karuwagan. Dahil sa akin po, may dalawang klase yung pagpunta natin. Kung tayo nakarating doon sa pupuntahan natin, mas malaking tagumpay yun. Mas malaking tagumpay. Pero yung pagbalik natin, malaking tagumpay pa rin po. Bakit din? Dahil makikita na sa daigdigan, makikita ng ating bansa, ginagawang pandadaha sa atin ng Chinese.
Agad namang kinausap ng atin ito organizer ang mga volunteer na kasama sa caravan upang ipaunawa sa kanila itong mabigat na desisyon. Kahapon, abang papasok sa rendezvous point malapit sa Sabina Shoal, alas 3:20 ng hapon nang makitang paikot-ikot ang isang eroplano sa lokasyon ng barko ng TS Kapitan Felix Oca, 13 nautical miles na lamang ang layo mula sa Ayungin Shoal. Pagsapit ng alas 3:40, biglang pumasok sa radar ng barko ang mga Chinese vessel, isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 5305 na nasa 2.5 nautical miles at dalawang People's Liberation Army Navy na may distansyang 5 nautical miles ang layo mula sa barko ng civilian caravan. Nagtungo sa direksyon ng TS Kapitan Felix Oca ang Chinese Coast Guard vessel, pero bago pa man tuluyang makalapit ito, pumihit na ng 360-degree ang training vessel. Ang BRP Melchora Aquino na naka-escort sa TS Kapitan Felix Oca pumihit na rin pabalik. Pero ang Chinese Coast Guard vessel dumaan pa rin sa harapan ng direksyon ng PCG vessel. Nais pa sana ng PCG na pumunta sa left board side ng BRP Melchora Aquino ang TS Kapitan Felix Oca para makaiwas sa intimidasyon ang training vessel. Pero nagdesisyon na ang ship captain na i-abort na ang misyon. Gusto niya doon tayo nga sa left side nila. Pero ayoko na ganon. Yun na yung simula eh. So I decided to, siguro na naramdaman nyo kanina na pumihit tayo 360, pinalik ko. So I decided to go back and then still sabi ko, sorry sir. I decided to, for safety reason, balik na kami para wala nang sir, sorry po. At hindi natin natuloy yung mission ng sa akin lang for safety, for safety reason. Sinundan pa rin ng Chinese Coast Guard ang civilian vessel at PCG vessel hanggang kaninang alas 5 ng umaga kahit malapit na dito sa San Fernando Port. Ni-radio challenge lamang ng PCG ang CCG kaya tumigil sa pagbuntot sa caravan. Pati sila, ino-expertan tayo pabalik sa sarili nating karagatan, di ba? So, talaga, stress yung ginagawa ng China, nakakagalit. So yun, pero nung nagliwanag na, so around mga 6 AM, yun, nakita namin na parang kumalas na sila. Bagamat bumalik na sa Palawan ang mothership at escort na BRP Melchora Aquino kaninang umaga, matagumpay namang naihatid ng mas maliit na ML Chawi na may dala sa mga regalo at supplies sa Lawak Island. Good news, ang ating supply boat na si ML Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga ipinarating na mga goods doon at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended beneficiaries. Ayon sa ating coalition, hindi dito nagtatapos ang kanilang misyon. Hindi man sila nakalapit sa mga bahura ng Pilipinas. Ang mahalagaan nila ay maipamulat sa Pilipino ang ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Plano nga ng grupo na muling magsagawa ng ganitong programa sa susunod na taon. At kanina ay nagsagawa na ng press conference para pagkatapos nitong ating ginawang misyon dito sa El Nido, at ngayon ay nagsiuwian na nga yung barko na TS Kapitan Felix Oca kanina ay pauwi na rin papuntang Manila kasama yung mga volunteer kung saan sila nakasakay. Kahapon yun talagang malungkot doon nung biglang inanunsyo na i-abort na ng misyon dahil karamihan doon sa mga volunteer talagang gusto nila na ipatuloy ang misyon, pero buo na nga yung naging desisyon ng kapitan na huwag nang ituloy ang misyon. Pero sa awa ng Diyos yun nga, nakalusot pa rin yung isang maliit na supply vessel at kanina nga ay naipamigay na yung mga regalo. Ryan, para sa kabatiran ng publiko, pakikwento mo sa amin, pakilarawan. Mula sa umpisa, Ryan, alam natin excited itong mga volunteer ng atin ito, coalition, di ba? Na-orient ba sila na maaari o may mga possibility
na talagang bubuntutan, mag-shadowing ang mga vessel ng China sa kanila at maaaring humanto nga sa pwedeng mag-water cannon, di ba? Nasabihan ba sa dito at paano nila ito hinaharap o hinarap sa mga pagkakataon na yon, Ryan? Oo, Jude, yung kapitan ng barko, first time lang niyang maglayag dito sa West Philippine Sea, dito sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas. Dahil training ship ito, karamihan ng biyahe nila dito lang bansang Visayas, sa Iloilo, Bicol. At sinabi nga niya nung una pa sa aming paglalayag, kasi nakausap namin siya, na-interview, na pagka mayroong mga ganun na intimidasyon, hindi siya magdadalawang isip na bumalik. Bagamat alam niya na talagang meron talagang maaaring buntutan yung caravan ng mga Chinese vessel. Pero ayon doon sa PCG, kaya pinipilit ng PCG na tumuloy dahil nga ganun talaga ang ginagawa ng mga Chinese vessel sa mga dumadaan na supply doon. Ryan, naging factor din ba nung kapitan ng barko na yon na nalaman ba nila na may nangyari na doon sa resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan binomba nga rin ng tubig yung isang resupply boat doon, Ryan? Oo, June, updated kami sa mga nangyayari, lalo na doon sa RORE mission. Dahil bago magtanghali, nagkaroon muli ng press conference at inanunsyo na nga na yung dalawang PCG vessel, yung dalawang 44-meter vessel ng PCG ay hindi na muna makakaagapay sa amin dahil nga nag-rescue sila doon sa insidente, doon sa Ayungin Shoal. At ang naiwan, yun na lang BRP Melchora Aquino, yung isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, at yung ML Chawi, na nasa duluhan na bahagi. At ang una nga yung mothership. Ang usapan, magkakaroon pa, makikita-kita malapit doon sa Ayungin Shoal at tutuloy na nga doon sa Lawak Island kung saan i-deliver yung mga regalo. Pero hindi na nangyari yon kasi mula umpisa hanggang bumalik kami, 3 lang talaga yung PCG vessel na mga sasakyang pandagat na nakasama doon sa coalition. Yung mga mangingisda, nagkaroon din ng mga paiba-ibang mga desisyon dahil hindi sila makakahabol. Originally, kasama namin sila mula dito sa San Fernando Port, papunta doon. Tapos kakalas lang sila after mga ilang oras kasi hindi nga nilang kayang habulin yung mga malalaking barko. So nagkaroon ng pagbabago, magkikita-kita na lang doon sa mismong lugar. Dahil merong mga shortcut yun, June, papasok doon sa Lawak Island. May mga daanan na mabababaw na bahagi na pwedeng dumaan yung maliliit na bangka. Pero hindi na rin nangyari yon. Kaya talaga yung lakad namin kahapon, imbis na marami talaga yung caravan, mahaba, talagang 3 lang yung nakasama doon hanggang sa pagbabalik namin. At sinalubong na lang kami dito kanina nung mga mangingisda na supposed to be ay kasama sana namin kahapon. Mapapansin natin, Raya, na hindi masyado namang dumikit yung China Coast Guard sa inyong sinasakyan na barko. Tama ba yun, Ryan? At nagkaroon ba ng mga radio challenges itong China Coast Guard sa inyo? Walang nangyaring radio challenges, June, at tama ka, hindi ganun masyadong dumikit siya. Nagkaroon lang talaga ng intimidasyon at yun nga, bumalik na yung aming barko at wala namang magagawa ang PCG. Kasi alam naman ng PCG, dahil sanay na sila doon, alam nila kung didikit ba talaga ang China o bubugahan kami ng tubig doon. Pero ganun lang talaga ang ginagawa ng Chinese vessel pagdating doon sa area na yon dahil pinuprotektahan nga nila na makapasok dito sa Ayungin Shoal. Lalo na siguro malaki yung dala namin barko. Isa sa mga iniisip nila ayon sa isang nakausap namin ay maaaring supply vessel yon yung dala ng barko. Kaya talagang inagapayanan kami. Isa pa, Ryan, meron kaming nakitang video kanina na parang yung China Coast Guard, yung barko nilang malaki, parang nag-cut doon sa isang barko natin, Ryan. Tama ba yung nakita kong video kanina na yon? Ng umaga?
Gaano kalapit yun at gaano ka-dangerous yun, Ryan? Medyo malayo pa yon, June, kasi nga nasa 2.5 nautical miles ang layo niya. Yung kasing pag-turn ng ng ganon ng mothership, yung TS Kapitan Felix Oca, pag-turn niya na ganon, nasa likod niya yung PCG vessel. Kaya umikot na rin ang yung PCG vessel nung nag-turn 360 yung Kapitan Felix Oca. Dumaan naman ito sa gitna yung Chinese Coast Guard vessel, pero hindi pa ganun kadikit yun, Jude. Medyo malayo pa yon. At sabi nga ng PCG, isa sa pinoprotektahan talaga nila is dito sa side ng Ayungin Shoal. Kaya ganun talaga ang ginagawa nila. May sinasabi ka, last na lang to, Ryan, may sinasabi ka kanina na may mga pagkukulang itong grupo ng atin ito na gusto nilang ma-correct o kumbaga mapunuan para maituloy nila uli itong sinasabi nilang mission na ito. Ano yun, Ryan? Nabanggit ba nila, Ryan, yun? Una, Jun, siyempre, iniisip nila na kumuha na lang ng mas maliit na barko. Kasi itong sinakyan namin, napakalaking barko nito. Mas malaki pa to doon sa 97 meters ng PCG. So, isa sa mga kinukonsidera nila yon. At isa din sa kinukonsidera nila yung sanay doon sa lugar. Sanay doon sa mga ganong sitwasyon. Kasi nga itong ating yung kapitan ng barko, first time niya lang maglayag dito. Kaya maaaring naging factor yun, hindi siya sanay sa ganon, kaya nag-pull out na siya. So yun lang mga tinitignan nila ngayon at syempre lalo pa nilang paiigtingin itong kanilang kampanya para sa susunod, gaya ng mga nakausap namin doon na mga volunteer, gusto nila na magsama pa na mas marami sa susunod para mas malaki ang puwersa na sasama sa susunod na misyon ng ating ito coalition. Kaya pala kahapon, may ginawang correction din ng PCG na hindi sila ang nag-abort ng misyon. Kasi kung sila tatanungin mo, ididiretso nila yun kasi alam nila naman na gano'n ang mangyayari. Tama ba yun, Ryan? Tama, Jun. Niradyohan pa nga niya yung mothership na pumunta kayo dito sa kaliwa namin para maproteksyonan namin kayo. Dahil mabilis yung nasa 21 knots ang takbo ng mga Chinese vessel, yung takbo namin nasa 10 knots lang yon. Kaya talagang hahabulin kami at kaya nila kaming habulin. Ngayon, ang sinabihan ng PCG itong mothership na pumunta sa left side ng BRP Melchora Aquino para maproteksyonan siya, para makaiwas doon sa intimidation. Kaya lang, buo na nga yung loob ng mothership na bumalik na at i-abort na yung mission, June. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlalin, nagulat ng live mula sa El Nido, Palawan. May inihanda ng bagong estratehiya ang National Task Force for the West Philippine Sea ukol sa magiging pagtugon ng pamahalaan sa tensyon sa rehiyon. Kasunod ito ng nangyaring panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nasa resupply missions sa Ayungin Shoal at harassment sa humanitarian mission nito lamang weekend. May mga lumutang naman na katanungan kung ang aksyon na ito ng China ay maituturing bang acts of war. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. But is this an act of war? We don't think so. No, this is just part of the cat and mouse game that China seems to be utilizing to further its own interest. Hindi maituturing na act of war ang pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal noong linggo. Kahit nakasakay sa isa sa mga supply boat si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa halip, ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, isa itong seryosong aksyon na nakapagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Paliwanag naman ni AFP spokesperson Colonel Carlo Medel Aguilar, nakasakay sa Uniza May 1 vessel ang AFP Chief of Staff upang personal na makita ang ginagawang pambubuli ng China at ihatid ang mensahe ng Pangulo sa mga tropa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. It was a regular RORI mission for us. Of course, there were contingencies prepared because of the presence of the Chief of Staff.
but he was there to experience for himself firsthand what China is doing to our RORE mission. Ayon sa Philippine Coast Guard, umaga ng Linggo, December 10, na mangyari ang water cannon incident ng China Coast Guard o CCG Vessel 5204 gamit ang tinatawag na Long Range Acoustic Devices o LRADs sa ML Kalayaan na kabilang sa supply boats papuntang Ayungin Shoal. Habang 4 na CCG vessels ang bumuntot at dumikit sa buong supply contingent. Bukod pa ito sa Chinese militia vessels na kasamang humaharang sa Philippine vessels. In total, the Philippine Coast Guard has documented the presence of all these Coast Guard vessels. There were 7 of them. This is the first time that we were able to see such numerous number of China Coast Guard vessels deployed to prevent the Philippine government in completing our resupply operation in Ayungin Shoal. Ang naturang insidente ay nagdulot ng sira ng makina ng ML Kalayaan. Dagdag ng PCG, ang Uniza May 1 naman ay binombahan rin ng tubig at malapit ng mabangga sa Chinese Coast Guard. Nababahala naman ang NSC officials sa fake news o maling impormasyon na ipinakakalat ng China ukol sa insidente. China's claim that the small and wooden Uniza May 1 intentionally rammed a CCG vessel is the height of disinformation and fake news. It's akin to claiming that a tricycle intentionally rammed a Victory Liner bus on its way to Baguio. We express grave concern over the deliberate disinformation campaign being waged by Beijing using official channels. Dahil sa dalawang magkasunod na insidente ng panibagong pambubuli ng China noong weekend, papaaprubahan ng National Task Force for the West Philippine Sea kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong estratehiya kung papaano tutugon sa mga aksyon na ito ng China sa riyon. If the question is, will there be adjustments in our movements? Yes, as soon as the President approves the national strategy, because the President himself is concerned. In his recent statement yesterday, he has expressed his deep concern and his commitment to these missions that we are undertaking. So in consonance with his policy direction, the national strategy has been prepared for the NTF-WPS for his appreciation. Samantala, bukod sa diplomatic protest, ipinatawag rin ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Xilian ukol sa insidente na ito sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, pag-aaralan din nilang mabuti ang panawagan na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador. It's something that will have to be seriously considered whether it merits to have an ambassador be considered a PNG. Because as I also want to express, PNG, when you do that, that is at a certain level already and there are both intended and unintended consequences. Ilang senador na rin ang nagpahayag ng pagkadismaya sa Chinese envoy dahil umano sa kawalan ng aksyon nito na mapahupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Tinawag na walang puso ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang China kasunod ng magkakasunod na pag-atake sa civilian at humanitarian missions sa West Philippine Sea. Bunsod nito, hinikayat ni Senator Zubiri si Pangulong Marcos na pauwiin na ng China si Ambassador Xilian. Samantala, iminungkahi rin ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino na pauwiin na ng Pilipinas si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa ilang mambabatas, gaya na napag-usapan, hindi na ibinalik ang tinapya sa Confidential at Intelligence Funds o CIF ng ilang ahensya ng gobyerno. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Natutuwa kami sa buong Senado at nag-agree po sila at pinatunayan nila na walang mangyayari katulad ng haka-haka na may mangyayari sa BICAM na may ibabalik ang confidential fund, especially sa education.
Wala ng confidential at intelligence funds o CIF ang mga tinanggalang civilian agencies sa pinalabersyon ng 5.768 trillion peso 2024 national budget na inaprubahan ng House at Senate contingents ng Bicameral Conference Committee. Hindi talaga ito naibalik at sa halip, inilipat na sa mga security agency. Wala na rin ang panukalang 300 million pesos na secret funds para sa Department of Information and Communications Technology o DICT at inilagay na lang sa cybersecurity efforts nito. Nanatili sa 9.5 billion pesos ang kabuoang halaga ng CIF sa ilalim ng 2024 national budget kung saan kasama ang hindi ginalaw na 4.5 billion pesos na CIF ng Office of the President. Hindi kasi nilipat yung iba sa CIF ng NICA, NSC. So, hindi mo masabing wala talaga pero nalipat sa mga security agencies from civilian agencies. Hindi rin nagalaw ang special provision na ipinanukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na magbabawal sa paggamit ng contingent fund para ipandagdag sa confidential at intelligence funds. Ngunit may exemption o kondisyon naman ito. Something like unless certified, urgently certified by the President. May condition na mahigpit naman din kasi mayroong extreme necessity. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico, dinoble ang pondo para sa National Irrigation Administration na aabot sa 40 to 60 billion pesos. Nagdagdag din ng 25 billion pesos para sa iba't ibang industriya gaya sa egg at dairy industries ay sunod umano sa hiling ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na bigyang prioridad. 10 bilyong piso rin ang inilagak bilang subsidiya sa libreng pabahay, habang nilagakan din ng pondo ang AKAP o Ayuda sa Kapos sa Kita program na magbibigay ayuda para sa mga manggagawa na kumikita ng 23,000 pesos pababa. May dinagdag din na pondo para sa specialty hospitals at state universities and colleges sa bansa. Sa ilalim din ng pinalabersyon, dinagdagan ng 2 billion pesos ang pondo para sa Philippine Coast Guard, habang aabot sa 8 to 10 billion pesos ang dagdag na pondo para sa Department of National Defense. Ayon kay Senator Hontiveros, pangunahing dahilan nito ay dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Ngayong tuluyan ang inalis ng CIF ng halos lahat ng non-security agencies, umaasa sa Senator Hontiveros na ang 2024 national budget ang magiging simula para matigil na ang anyay na kaugaliang paghingi ng CIF ng mga civilian agency na walang kinalaman sa seguridad, defense at intelligence gathering. Inaasahang raratipikahan sa plenaryo ng dalawang kapulungan ng Kongreso ngayong araw ang pinalabersyon ng national budget bago isumite sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Makabayan Bloc ngayong hapon na humihiling na ideklarang labag sa saligang batas ang paglipat ng confidential fund sa Office of the Vice President o OVP. Samantala, wala pang tugon o reaksyon ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa bagay na ito. Ito ang balita ni Dante Amento. So ang prayer natin sa Supreme Court, ideklara null and void, unconstitutional itong pag-release, pag-request, pag-receive, paggasta nitong ni Sara Duterte nitong confidential funds. Patuloy na dumarami ang mga nais ipadeklarang labag sa batas ang pagkakaroon ng confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Kanina naghain ang Makabayan Bloc ng petition for certiorari sa Supreme Court. At tulad ng mga naunang petitioner, nais ng grupo na isauli ng OVP ang pera sa kaban ng bayan. Kasama rin sa respondents, Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Naniniwala si ACT Teachers Representative Franz Castro sa pamamagitan ng kanilang petisyon ay mapipilitan si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong sa Kamara. Dahil hindi kami sinagot sa budget hearing, kahit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasalita tungkol doon sa paggasta niya ng 125 million. Kaya ang panawagan talaga natin sa Supreme Court ay i-compel siya na sabihin, i-reveal kung paano niya ginasta in 11 days. Giit ng Makabayan Bloc, unconstitutional ang paglipat sa pondo dahil walang batas hinggil dito. Violation din ng konstitusyon na nagsasabi na no money shall be paid out of the Treasury unless by appropriation provided by law. Wala pang tugon o reaksyon ang OVP sa bagong petisyon na ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pag-aaralan ng National Telecommunications Commission o NTC ang House Resolution na humikayat sa kanilang suspindihin ang operasyon ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International or SMNI. Samantala, natukoy sa pagdinig ng Kamara na magkaiba ang isinumiting 2021 General Information Sheet ng TV Network sa Kamara at Securities and Exchange Commission o SEC. Ito ang balita ni Rosa Licos. We will be evaluating very carefully the resolutions and whatever that this committee may come up with too, and we take into account also the existing mandate that we have and the corresponding jurisprudence. Humaba pa ang listahan ng mga umano'y paglabag ng Suara Sug Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI, hindi lamang sa prangkisa nito kundi maging sa saligang batas at iba pang regulasyon, gaya ng umano'y tahasang pagpapakalat umano ng maling impormasyon, paglilipat ng kontrol ng korporasyon ng walang approval ng Kongreso, kabigo ang sumunod sa 30% distribution ng ownership sa publiko at iba pa. That's why we are urging NTC to suspend muna habang nakikita natin na mukhang niloloko-loko tayo dito. In summary lang, para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, dalawang articles. Article 12 and Article 16. Kasalukuyan ding nakahain sa NTC ang isang administrative case laban sa SMNI dahil sa issue ng red tagging at maling paggamit ng platform. Bunsod nito, masusing pag-aaralan ng National Telecommunications Commission o NTC ang House Resolution No. 1499 na humihikayat sa komisyong suspindihin ang operasyon ng nasabing TV network. Natukoy naman sa isinasagawang pagdinig ng House Panel na magkaiba ang General Information Sheet o GIS na isinumite ng SMNI sa House Committee on Legislative Franchises at sa Securities and Exchange Commission. Nasilip ito matapos na magpadala ng liham si Apollo Kibuloy sa House Committee na hindi siya makakadalo sa pagdinig dahil hindi na umano siya opisyal ng korporasyon. Nalaman sa dokumentong isinumite ng kumpanya sa SEC, nakasaad na beneficial owner ng kumpanya si Apollo Kibuloy noong 2020 matapos na maaprobahan ang panibagong prangkisa ng SMNI. Subalit iba ito sa dokumentong natanggap ng Kamara. Iba yung sinabi nyo sa SEC. Ibang sinabi nyo sa committee. Ano po totoo doon? Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun nandito? Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file po. Samantala, nakabinbin pa sa House Panel ang hiling ng SMNI host na si Jeffrey K. Eric Celis, kaugnay ng contempt order at mailabas siya sa kanyang detention. Kasunod ito ng paghingi ng tawad ni Celis sa chairperson ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa kanyang naging asal sa pagdinig ng komite. Humiling din ito ng forlo at umapilang mapalabas ng detention dahil sa may sakit ang kanyang ina. Kanina, pinangalanan na ni Celis ang umanikan niyang source sa sinasabing travel expenses ni Speaker Martin Romualdez sa House Panel Chair. Hindi na ito pinangalanan ni Representative Tambunting liban sa pagsasabing isa itong lalaking kawani ng Senado, subalit hindi tauhan ng sinumang senador. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Korte Suprema kanina ang kani-kanyang asawa ng SMNI host na sina Jeffrey K. Eric Celis at Lorraine Badoy. Kasama ang kanilang abogado na si Attorney Harry Roque, naghain sila ng petition for certiorari and for habeas corpus. Iniling nilang pakawalan ang dalawa mula sa detention facility ng House of Representatives. Ayon kay Attorney Roque, inabuso umano ng House Committee on Legislative Franchises ang kapangyarihan sa pag-cite in contempt sa dalawa. Labag din umano ito sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. Humihiling sa hukuman na mag-order na pawalan yung dalawang mga mamamahayag. Ito po ngayon ay makasaysayan para sa demokrasya. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pamamahayag. Importante pong ipaglaban ang karapatan ng malayang pananalita. Sana mapapakinggan kami ng Supreme Court na
medyo agabyado sila sa nangyayari. Inihain ngayon sa Senado ang isang resolusyon na layong imbestigahan ang umano'y mga kasong kinasasangkutan ng religious group na pinangunahan ni Apollo Kibuloy. Sa ilalim ng Senate Resolution number 884 ni Senator Risa Ontiveros, inatasan nito ang Committee on Women na kanyang pinamumunuan na imbestigahan ang sinasabing mga kasong kinakaharap ng religious organization. Kabilang narito ang umano'y large-scale human trafficking, rape at iba pang mga kaso ng karahasan. Naniniwala si Senator Ontiveros na ang isasagawang investigasyon ay makatutulong upang matukoy kung saklaw ba ng umiiral na human trafficking laws ang large-scale at systematic acts ng trafficking na umano'y tinatago sa likod ng religious organization. Tuloy na tuloy ang pag-alis sa Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Japan para dumalo sa 50th anniversary ng ASEAN-Japan relations. Ilang mahalagang usapin ang inaasahang matatalakay sa pulong ng ASEAN member states at Japan kabilang ang usapin sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. They will discuss South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea, and other international developments that have a bearing on ASEAN. Mahalagang usapin sa riyon kabilang na ang tensyon sa West Philippine Sea ang pangunahing tatalakayin sa ASEAN-Japan Summit. Ayon kay DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, posibleng mapag-usapan sa pulong ang panibagong water cannon incident ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Probably in general, because definitely they will be talking about international developments and regional developments, and among them are developments in the South China Sea and the East China Sea. But it will be discussed within the ASEAN context. We don't have details on that yet. Sa sentro rin ang pulong sa usapang pang-ekonomiya o kalakalan ng ASEAN at Japan. Ilang business meetings rin ang daluhan ng Pangulo sa sideline ng International Forum. Ayon sa DFA, ito ay pagpapatuloy sa nasimulang pag-uusap na ukol sa pamumuhunan ng Japanese business leaders noong Pebrero. This is important because I remember during our last briefing, one of the questions posed here was what happened to the pledges before, right? So this will be an opportunity for us to see what the progress are. Isinasapinal rin ng pulong sa pagitan ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Hindi rin tiyak kung matatalakay dito ang tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. I cannot confirm this, but it could be a matter of bilateral discussion between the Philippines and Japan. Ang planong RAA ay magpapalakas sa military cooperation ng dalawang bansa at maglalatag ng panuntunan ukol sa joint exercises ng Pilipinas at Japan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang ika-11 batch ng mga Pilipino na nirepatriate mula sa Israel. Binubuo ang mga ito ng 27 overseas Filipino workers. Kabilang na ang 25 caregivers at 2 hotel workers. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang lumapag sa NAIA Terminal 3 ang Etihad Airways na sinasakyan ng mga ito. Sa datos ng Department of Migrant Workers, umabot na sa 362 na mga Pilipino mula sa Israel ang nakauwi ng Pilipinas magmula na sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. 16 sa mga ito ay pawang mga sanggol at bata. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na iahati ni Marvin Delphine live mula sa Perth, Australia. Magandang araw sa iyo, Marvy. Marvy, dyan ba sa Australia ay bukas o tinatanggap ang mga refugees mula sa Afghanistan? Magandang hapon naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica.
Ang Australian government ay nag-allocate ng 26,500 dedicated visa places para sa migrant Afghans sa ilalim ng offshore humanitarian program na magtatagal hanggang 2026. Bibigyan ng priority ang mga refugees na ini-refer for resettlement ng United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR. Kabilang na rin ang mga kababaihan, ethnic at iba pang identified minority groups. Monica? Sige Marvy, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig na daigdig. Nagbalik ang daan-daang libong mga Afghans sa Afghanistan mula Pakistan. Subalit sa ngayon, may banta sa kanilang buhay dahil sa taglamig ayon sa UN Refugee Agency. Ito ang balita ni Trisha Rino. Kung hindi makakahanap ng sapat na tirahan, maaaring manganib ang buhay ng mga Afghans. Ito ang isinad ng United Nations Refugee Agency o UNHCR sa kanilang report. Halos kalahating milyong Afghans ang umalis ng Pakistan noong Oktubre nang inanunsyo ng Islamabad government na aarestuin ito at i-deport ang mga foreigner na iligal na naninirahan sa bansa. Karamihan sa mga migranteng nakatira sa Pakistan ay ang mga displaced Afghan. Kaya naman ang influx o pagdami ng bumabalik na Afghans ay nagiging mabigat sa pamahalaan ng Afghanistan at mga humanitarian agencies. Marami rin sa mga ito ay vulnerable na kapag hindi nabigyan ng sapat na kalinga at matitirhan ay maaaring umanong mamatay sa lamig dahil sa winter. Ayon sa report, karamihan sa mga dumadating na Afghan sa border mula Pakistan ay nangangailangan ng atensyong medikal dahil sa hirap na naranasan sa paglalakbay. Karamihan din sa mga bumabalik ay hindi nananirahan kailan sa Afghanistan at ipinanganak na sa Pakistan ng ilang henerasyon. Kaya naman para sa mga walang mapuntahan sa babalikang bansa, bibigyan ng UNHCR ng mga tent na pansamantalang matitirhan. Bukod dito, inihanda na rin ng Taliban government ang mga basic na pangangailangan gaya ng pagkain, tubig, cash assistance at pananamit. Ayon din sa ulat, 80% ng mga bumabalik sa Afghanistan ay mga babae at bata. Trisha Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Nakarating na ang Israeli tanks sa sentro ng Khan Yunis, ang main city sa Gaza. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng United Nations ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. זה ייקח עוד זמן. המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. Sumuko na umano ang maraming Hamas fighters ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Subalit pinabulahan na naman ito ng militanteng grupo. Isa na namang matinding labanan ang namagitan sa Israeli forces at Hamas militants habang patuloy naman ang pambobomba ng mga warplane. Matinding putukan at pagsabog at makakapal ng mga usok ang pumapalibot sa syudad habang mga sibilyan ay naiipit sa gitna ng gulo. Matapos ang ilang linggong digmaan sa North Gaza, inulunsad naman ng Israel ang opensiba nito sa timog noong nakaraang linggo sa Khan Yunis upang matunton ng libo-libong miyembro ng Hamas sa Gaza. Patuloy naman ang panawagan ng United Nations Chief Antonio Guterres sa tigil putukan dahil sa humanitarian crisis na lalong lumalala sa Palestinian enclave. Inaasahan din ng UN Chief ang mas matinding sitwasyon gaya ng pagkalat ng epidemic diseases dahil sa pag-collapse ng healthcare system sa Gaza. Hindi naman anya susuko ang UN Chief sa pag-apila sa pagkakaroon ng ceasefire. And I urge the Security Council to press to avert the humanitarian catastrophe, and I reiterated my appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. Regrettably, the Security Council failed to do it. But that does not make it less necessary. So, I can promise I will not give up. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang magkapatid na dating pulis ang hindi nag-atubiling tumulong at hulihin ang isang babaeng nagtangkang sunugin ang isa sa mga historical sites sa Georgia, USA. Ikinatuwa naman ng New York Police Department na siyang nagbigay parangal sa mga ito dahil sa ginawang aksyon ng dalawang pulis. Ito ang balita ni Justin Masakayan.
the commissioner said, once a cop, always a cop. It's in your DNA. They might have been retired that day, but they immediately put themselves on duty as 2 New York City police officers, took action, and like I said, saved a part of American history. Great job, guys. Dalawang retired New York police ang pinarangalan araw ng Sabado, December 9 matapos pigilan ng mga ito ang isang babaeng nagtangkang sunugin ang tahanan ni Dr. Martin Luther King Jr. sa Atlanta, Georgia, USA. Plano lamang kumuha ng litrato sa historical place na ito sina former police Kenneth Dodson at nakababatang kapatid nito na si Axel Dodson. Subalit narinig nila ang tangkang pagsunog at nakitang tumatakas ang suspect na siyang dahilan ng pagkilos ng magkapatid upang mahuli ito. Ikinatuwa naman ni New York Police First Deputy Commissioner Tanya Kinsella ang ginawang ito ng dalawang former police. We say, when you see something, say something. But our officers, because once a cop, always a cop, not only did they see something, they did something. Samantala, hindi pa inilalabas ng mga opisyal ang pagkakakilanlan ng babaeng suspect at kinasuhan ito ng attempted arson at interference with government property ayon sa Atlanta Police. Pahayag din ng National Park Service, walang permanenteng pinsala sa makasaysayang tahanan, ngunit mayroon itong malakas na amoy ng gasolina na kinakailangan maalis. Isang sikat na historical site ang birth home ni Dr. Martin Luther King Jr. kung saan tumira ito sa unang 12 taon ng kaniyang buhay. Kamakailan rin ay sinuspinde ang mga tours sa bahay na ito hanggang November 2025 para sa gawaing rehabilitasyon. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinitingnan ng Russia ang posibilidad na gamitin ang reserbang ginto nito na nakuha sa Ukraine bilang pondo para sa Climate Damage Fund para sa mga developing countries. Makatutulong umano ito upang mawala ang agwat ng maunlad sa papaunlad na bansa sa pagharap sa climate change. Dagdag pa nito, tinitingnan ng Russia na magbigay ng voluntary contribution para sa pondo ng pagkawala at pinsala mula sa mga nakumpiring national gold reserves na hawak ng mga international organization. Malabo naman itong mangyari dahil sa pag-freeze ng mga kanlurang bansa sa international reserves ng Russia na nasa higit sa $300 billion mula nang magsagawa ito ng invasion sa Ukraine noong nakaraang taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Muli na namang magsasagawa ng tigil pasada ang grupong Piston kasamang iba pang transport groups. Ito ay bilang protesta sa nalalapit na deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa Piston, isasagawa ang transport strike sa darating na Huwebes at Biyernes, December 14 hanggang 15. Nauna nang iginiit ng Department of Transportation na hindi na babaguhin ang December 31 deadline ng franchise consolidation. Good news naman sa mga customer ng Meralco. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang kumpanya ngayong Disyembre. Ayon sa Meralco, bababa ng halos 80 centavos per kilowatt hour ang singil sa power rates ngayong buwan, unsod ng pagbababa sa halaga ng kuryente sa spot market. Katumbas ito ng 159 pesos na bawas sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan, 239 pesos kung 300 kilowatt hour, 318 pesos sa 400 kilowatt hour at 398 pesos na reduction kung umaabot ng 500 kilowatt-hour ang buwanang konsumo sa kuryente. Nag-resume na ang klase sa Mindanao State University, Marawi City, isang linggo matapos ang pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasium. Nasa 200 mag-aaral ang nagsagawa ng kilos protesta upang ihayag ang kanilang mga hinaing. Ito ang balita ni Bernard Dadis.
Sinabayan ng Solidarity Rally ang unang araw ng muling pagbubukas ng klase sa Mindanao State University, Marawi City ngayong araw. Nasa 200 mga estudyante ang nagsagawa ng kilos protesta sa harap mismo ng Administration Building ng Universidad. Hustisya para sa mga nasawi ang kanilang isinisigaw. Nais rin ng mga ito na magkaroon ng konkreto at long-term security plan sa loob ng campus. Hinihiling rin nila na magkaroon ng online classes. Si Yasin Ahmad na isang political science at 4th-year student, hindi kontento sa seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad sa loob ng campus. We're going to be inspected at least sa gate or pabababain kami sa sasakyan namin para i-check yung mga bags namin. Or at least tingnan man lang yung sasakyan ba. Kasi may nangyari na. So that para precautions lang or mga security measures na tingnan yung mga dala namin. Hindi yun ginawa. Si Mujib Kamar naman na 4th-year electrical engineering student, nakaranas na mawala ng kaibigan matapos barilin. Kaya't ganun na lamang ang kagustuhan nilang mas mapaigting ang seguridad sa university. However, sunod-sunod yung mga incident dito. Yung nabaril si Ivan noong 2019, nung nabaril ng dalawang classmate, din nangyari incident, I feel not safe here right now at issue. And right currently, I commend the university because they launched a lot of AFPs, sundalo, and they have this, nag-launch pa sila ng K9 dogs, ano pa ba? Yes, thank you, but we need concrete plan for security. Kasi di natin alam, di natin nakukontrol kung sino ba pumapasok. Pabor naman ang ilang estudyante kung may sasakatuparan ng long-term security forces sa campus. Para sa akin, much better na long-term. Depende na yun kung anong napag-usapan nila sa university, yung long-term nasa kanila na rin. Pero is their decision kung gano'n, mas mabuti para sa mas advantage para sa akin. Ayon naman kay Attorney Rashid Pandi, ang President Management Staff ng MSU, inaasahan na nila ang ganitong sitwasyon. At malaya umanong magpahayag ng kanilang mga hinaing at saloobin ang mga nasabing mag-aaral. Bagamat balik na ang pasok sa university, kakaunti lamang ang pumasok na estudyante. Ayon sa pamunuan ng MSU, posibleng takot pa ang ilang mga estudyante o mga magulang matapos ang nangyaring malagim na trahedya na ikinasawi ng 4 na individual noong December 3. Samantala, nag-ali rin ng maigsing panalangin at nagsagawa ng candle lighting ceremony ang MSU officials at employees para sa mga biktima ng pagsabog. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 4 na sospek ang sinampahan ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa 2 pasahero ng Victory Liner sa Nueva Ecija noong November 15. Sa nakuhang dokumento ng UNTV, 2 counts of double murder ang isinampa laban sa 4 na sospek. Kabilang sa mga kinasuhan ay ang mastermind, live-in partner nito at ang 2 hitman. Humingi na ng tulong ang mga magsasaka ng tubo sa bansa dahil sa pagbagsak ng presyo ng kanilang produkto. Ayon naman sa Department of Agriculture, may plano na silang posibleng ipatupad sa susunod na taon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakahingi na kami ng request sa kay mahal na Pangulo at sa kay DA Secretary Laurel. We are asking for government intervention po. Ramdam ng mga magsasaka ang epekto sa kanilang kita ng pagbaba ng presyo ng farm gate price ng asukal. Ayon sa United Sugar Producers Federation, kung dati ay nasa 3,200 ang bili sa kanila ng kada bag ng raw sugar, ngayon ay nasa 2,500 na lamang ito. Lumalabas na 50 pesos na lamang ang presyo nito kada kilo mula sa dating 60 pesos. Pangamba ng grupo baka maapektuhan ang produksyon ng asukal sa susunod na taon dahil mawawalan ng gana ang mga magsasaka. Way below production cost na po. So yung mga farmers dito, instead of be able to plant new crop for next year, wala na. Hindi na kami kakatatanim. Kasi sobrang mahal ng abono, sobrang mahal ng fuel, yung sahod. Tapos 50 pesos lang ang bilihan. Hindi kaya. Suwestyon ng grupo na bilhin na lamang ng gobyerno ang kanilang produkto. Initially po, they should dispute minimum of 5 billion
they put up 5 billion pesos worth. They start buying local sugar at 2,800, 2,900 to jumpstart po yung trading. Para yung mga swapang na trader, masyak. Wala na silang bibilin kasi pinili na ng gobyerno. Ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, marami namang supply ng asukal sa bansa. Nakapagtatakaan nila kung bakit mataas pa rin ang presyo sa mga palengke. We need to continue checking private warehouses, yung mga warehouses po ng industrials, ng mga factories, to really see if andun yung asukal o hindi. Sa tindahan ni Aling Rodalin sa Malabon Market, bumaba na ng 5 piso ang kada kilo ng asukal, 1 linggo na ang nakararaan. Based sa supplier namin, bumaba na yung asukal. May supply na kasi ng asukal. Sa harap ng mga mambabatas sa pagdinig ng confirmation ng appointment ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. noong nakaraang linggo, ay sinabi nitong may plano na ang pamahalaan na bilhin ang produkto ng mga magsasaka. There's an intervention na gagawin namin with the clearance of the President, which I cleared with the President, wherein we will have some funds that will be used by government GOCC to buy sugar from the farmers at a higher price. Then we will sell it at a lower price kasi somewhere down there's somebody profiteering. So that's our intervention, which will happen hopefully by January. Ilan din sa pinag-aaralang solusyon ng pamahalaan sa presyo ng asukal ay ang pag-i-export nito sa Estados Unidos. Ayon sa SRA, pinaghahandaan din nila ang posibleng maging epekto ng El Nino sa produksyon ng asukal sa bansa dahil kung kakaunti ang mga pag-ulan ay posibleng maapektuhan ang dami ng aanihin ng mga magsasaka. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ngayong araw ng titulo ng lupang pangsakahan sa Pasig City sa probinsya ng Iloilo. Aabot sa 2,779 land titles ang naipamigay na titulo sa Western Visayas para sa 2,143 agrarian reform beneficiaries. Umaasa si Pangulong Marcos na matatapos na sa ilalim ng kanyang administrasyon ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng programa. Hindi siguro naming akalain na abutin ng ganito katagal. Ngunit, umabot na nga ng ganitong katagal, kaya naman kami ay minamadali namin at ginagawa namin ang lahat upang ang Land Reform Program ay matapos sa administrasyon ko at lahat ng may hawak na CLOA, lahat ng may hawak na dapat a beneficiary, na nakalista as beneficiary, ay mabigyan ng titulo. Dinaluhan din ng Pangulo ang pagbubukas ng 18th National Scout Jamboree sa naturang probinsya, kung saan siya ay iniluklok bilang Chief Boy Scout of the Philippines. Sinaksihan ito ng nasa 34,000 na participants mula sa local at international scouts at scoutmasters, national at local officials. Nananatili ang pag-asa ng SSS Kabalikat na makaabante sa susunod na round ng UNTV Cup Season 10 matapos talunin ang Judiciary Magis sa pagpapatuloy ng eliminations kahapon. Nakabalikwas naman sa kanilang losing streak ang Senate Defenders habang napigilan ng DA Food Masters ang late comeback bid ng PNP Responders. Ito ang balita ni Bernard Daddies. Ng pag-asa ang SSS Kabalikat na makabante pa sa susunod na round matapos magwagi laban sa two-time champion Judiciary Magis sa score na 82-72. Nagbunga ang extra effort sa practice ng Kabalikat team para ilista ang kanilang ikalawang panalo matapos ang tatlong pagkatalo.
Mula sa ika-6 na pwesto ay umakyat sa ika-4 na pwesto ang SSS. Sumandig sa matinding depensa ang SSS at sa unselfish play na pinangunahan ni Mark Anthony Escalona na kumolekta ng 22 points, 4 rebounds at 11 assist. Nagambag naman si Glenn Bocolon ng 15 points, 9 boards at 2 dimes kaya tinanghal na best player of the game. Ininda ng husto ng judiciary ang kawalan ng ilan nilang player dahil sa injury. Hindi rin makapaglaro ng 100% condition ang kanilang main gunner na si Chester Tolomia dahil sa injury. Yung preparation namin against judiciary, sabi ko, last game namin, hindi kami naglaro ng game namin. So we didn't control the boards, tapos yung defense namin, may lapses. Sabi ko, just do your job. Sabi ko sa mga players, do your job. You need to control the rebound, minimize turnover, then you need to run. So nakaka-control kami ng rebound, konting turnover, pero yung defense namin may konting lapses, pero yung will to win, yung determination ng team to win, doon ang nangibabaw. Kailangan pang maipanalo ng SSS ang last game nila sa eliminations laban sa NHA Home Masters sa Huwebes, December 14 para makapasok sa next round. Ang judiciary naman nakalasap ng ikatlong sunod na pagkatalo ay naharap na rin sa must-win situation sa kanilang next game laban sa undefeated Ombudsman Grapbusters sa January 7. Umani naman ng ika-4 na panalo ang DA Foodmasters at pinakain ng ikalawang pagkatalo ang PNP Responders sa kanilang bakbakan. Kapwa lumamang ng 10 points ang DA sa first quarter, 21-11 at second quarter, 42-32. Nakahabol na ang PNP sa third quarter, 57-all. Subalit kinapos ang Responders sa last quarter hanggang sa tumunog ang Busters sa final score na 76-70. Ayon sa Foodmasters, pinagandaan nila ng gusto sa ensayo ang endurance para masabayan ang PNP. Binuhat ang DA ni Eljan de Guzman na kumamada ng 15 points, 7 rebounds at tig-2 assist at steals. At ni Maron Calao na may 10 points, may tig-2 boards at dimes. We know na malakas talaga sila pagdating sa depensa nila at saka sa opensa, lalo yung press nila. So this past few days and weeks, siguro talagang hinandaan namin yung press break. Tsaka talagang sinabi namin na we have to win dun sa laro namin. Our speed talaga when it comes to our game. Kailangan magawa namin yun. And we were able to impose it. So, good job sa mga players. Talagang binigay nila lahat. Well, yung una kasi flat start kami kaya ang hirap recover sa isang malaking lamang tapos hahabol ka. Although naging naka-deadlock kami nung third quarter pero nakuha pa rin nila yung momentum. Doon na kami nag-shift yun nung nakuha na kami ng Anspo. Doon na nag-iba yung namin, yung momentum. Nawala. Samantala, tinapos na ng Senate Defenders ang kanilang third losing streak matapos magwagi sa DFA emissaries na nagtapos sa score na 83-77. First quarter, mainit ang opensa ng DFA at umabante ng 10 points, 24-14. Kontrolado pa rin nila sa second quarter, subalit nakadikit na ang Senate 41-39. Pagpasok ng second half, naka-bounce back ang Defenders para i-deny ang DFA sa kanilang unang panalo sana sa liga. Best player of the game si Gary Sevilla na may 24 points, tig-isang rebound at assist. As always naman, every game pinag-prepare kami for the game. Tinitingnan namin kung saan sila malakas para ma-depensahan namin. Kailangan naman talaga manalo Last 2 games namin kailangan manalo para makapasok kami sa susunod phase, di ba? Sa round 2. Dahil sa panalo, nananatili pa rin ang chance ng Defenders na ngayon ay nasa ika-5 pwesto para umabante sa next round. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Ginawaran ng pagkilala ng Anak TV Foundation ang ilang mga programa ng UNTV dahil sa pagkakaroon nito ng mga palabas na may temang angkop at makabuluhan para sa mga kabataan. Kasama rin sa binigyang pagkilala ang ilang personalidad dahil sa pagiging mabuting ehemplo ng mga ito sa mga bata. Ito ang balita ni Gladys Suwag. When it comes to media, wala tayong hindi imposible. Kailangan kahit na holiday, they are still there to give, news, to give, sabihin natin, program to the people. Ganun nila kamahal ang taong bayan. Hindi maikakailang malaki ang ginagampalang papel ng telebisyon at media sa pagkatuto at paghubog sa mga bata dahil anuman ang kanilang napapanood o napakikinggan ay maaaring magbigay impluwensya sa kanila. Madalas pa nga ay pinaniniwalaan at ginagaya pa ng mga bata ang kanilang nakikita sa telebisyon at iba pang uri ng media platform. Dahil dito, itinataguyod ng Anak TV Foundation ang media literacy partikular sa telebisyon at isinusulong din ang child-sensitive family television sa bansa upang masiguro na ang bawat napapanood ng mga bata ay kapupulutan ng aral at makabuluhang mga bagay. Kamakailan lang ay isinagawa ang Anak TV Awards kung saan binigyang pagkilala ang iba't ibang personalidad at mga programa sa telebisyon na nagpapakita ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Kabilang narito ang 17 programa ng UNTV na ginawaran ng Anak TV Seal Award. Kasama dito ang news programs na C-News, Ito ang Balita, Ito ang Balita Weekend Edition, Y News, Hataw Balita Pilipinas, at UNTV News Worldwide. Gayun din ang Good Morning Kuya. Kinilala din ng Anak TV ang programang Doctors on TV, Huntahang Legal, KNC Show, UNTV Cup, Serbisyong Bayanihan, Life Saver, Manibela. Kasama rin sa binigyan ng recognition ng MCGI Cares Live, MCGI Cares Weekend, at How Authentic the Bible Is. Dahil public service ang pangunahing advokasya ng UNTV, ang mga naturang programa ay nagpapakita ng mabuting halimbawa ng pagtulong sa kapwa sa iba't ibang paraan. Mula sa usaping legal, pangkalusugan, emergencies, sports and charity, at iba pa. Bukod sa mga programa, ilang personalidad rin ang ginawaran ng Nat Makabata Star of 2023. Kabilang na sina Kuya Daniel Razon, Ate Arlene Razon, at C-News Anchor Aga Kaakbay. Habang ang Good Morning Kuya host na sina Joshua Junicio at Ira Mariano ay ginawaran ng Makabata Star Awards sa TV at online categories. This is a commitment na mas pagbigyan at mas maging responsableng influencer para po sa ating mga kabataan. Salamat sa mga jurors at sa Anak TV for this recognition. Ang Makabata Award ay ibinibigay sa mga personalidad na nakapagbibigay ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Mismong ang mga magulang ang namimili at bumuboto kung anong mga programa ang karapat-dapat makatanggap ng Anak TV Seal. Ang TV will always be there because TV is one venue where family can unite, can sit together, can discuss, can watch television program. That's why ang mga bumoto po na mga awardee na yun, galing po yan sa mga magulang, mga estudyante, sa mga guro. Sa katunayan, ay naglilibot ang Anak TV team sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao para malaman ang pulso ng bawat magulang sa mga programang napapanood ng kanilang mga anak. Labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng UNTV sa pagkilalang ibinigay ng Anak TV Foundation at nangakong patuloy na magsusumikap na makapaghatid ng makabuluhang mga programa na magbibigay ng mabuting halimbawa sa mga kabataan. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ba't wala yung... Dali mo na daw dito yan, hinahanap ni Monica. Hinahanap ko eh. Kasi naka-attend si Monica, dapat si Monica yung natanggap nung plaque natin mula sa... Ayan na, dadating na. Yan na. Yeah, oh. Bigyan mo kay Monica. Ikaw naman bigyan kay Monica. Sa akin talaga pinahawak.
Pero ayan. Kasi gusto dapat si natin- Monica nga tatanggap niyan doon. Hindi, syempre sa atin. Joint effort naman po ito ng lahat ng bumubuo ng UNTV at ito ang balita. Kaya maraming salamat po muli sa Anak TV Awards sa pagkilala Correct. ng aming programa bilang child-friendly. Nakabalik na. Kasi dati pa naman yan, di ba? Natigil lang ng pandemya. Yes. Pero dati pa talaga, ito ang balita ng ating mga newscast, talagang merong Anak TV seal. Ayun. O, gusto mo bang ramdamin? Nahawak ako na kanina. Oo, Ikaw, maraming i-alam mo na lang salamat sa'yo. po. Yan. Ayan. Salamat po Anak TV sa inyo pong pagkilala. At siyempre sa pagbigay sa atin ng pagkakataon na mapanood ng mga kabataan Oo naman. ang ating programa. Para mas malasap mo. Ayan, salamat po. Mas malasap mo, Monica, di ba? Ayan. Kasi welcome po kahit yung mga Kung bata. ikaw, sorry. Oh, sige, go. Kung ikaw present ka nung awarding. May speech ba yun? Ano ang sasabihin mo? May speech ba yun? Pero siyempre. May speech. Sige, si Monica po. Hindi, siyempre. Tulad din yung sinabi natin, Sige. gusto lang natin talagang magpasalamat. Again, this is not just an individual effort. Talaga namang joint effort po ito ng lahat ng bumubuo ng programa. And syempre tayo ay mataba ang ating puso dahil alam naman natin na gusto natin na makarating yung ating mga ibinabalita sa lahat ng tao kahit sa mga kabataan. Salamat sa Salamat Diyos. po. Yan ang speech ni Monica. Kung nagkataon na. Hindi ko napaghandaan. May speech pala Hindi yun. pa handa yan, ha? Maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. At ito na po yung ating mga, siyempre, isa sa dahilan kung bakit tayo may mga ganyan, di ba? Yung ating mga viewers sa iba't ibang platform. At ang kanilang mga komentaryo, katulad na lamang ng komentaryo ni Bootski Granada hinggil doon sa naganap na hindi kaaya-aya dyan sa West Philippine Sea, yung civilian convoy at yung nangyaring water cannon na incident diyan naman sa may papuntang Ayungin, yung ating pong resupply mission. Sabi po niya, pag di tayo payagan, wag na tayo magpilit, iwas tayo sa gulo. Mas malangaangal din yung mga makabayan na Pilipino. Oo, Ba't tayo kasi hingi ng permiso? Di ba? atin yan. Atin yan. At Lugar nasa atin ang karapatan yan. Mga resources dyan sa West Philippine Sea. Atin yan. Na ayon sa international law. Yun lang po sasabihin sa inyo dyan. Oo, kaso ang hirap talagang balansehin nung papaano mo ba i-address yan? Syempre, gusto mong ipaglaban ang iyong karapatan, but at the same time, ayaw mo rin naman na mag-udyok ng mas malaking posibilidad ng gulo. So, tingnan na lang po natin. Pero, awa ng Diyos, may mga nakarating pa rin naman yung ating resupply, yung mga supply, yung mga supply doon sa Lawak. Ating mga frontliners dyan. Sabi naman po ni Net Pangilinan, unsafe na. Sobrang aggressive ng China. Sabi doon naman po doon sa topic na Chinese ambassador na dapat ipatawag, dapat pinapauwi na nga ideklarang persona ng grata, sabi ni Belly Flores, bang ganda ng pangalan. This ambassador is unbecoming. Yan ang kanyang opinion. Ayan, tayo po ay mag-shoutout na sa ating mga kausi ngayong unang araw ng linggo. Maraming salamat po kina at Marcelo Dolorito, Ray Nadal Erickson, Nonog. At si Kurt T. Dignos, si Marcela Piglay, si Kudyapit. May karugtong pa pala yun. At si Kuya Edwin Bautista. Bago nating subscriber yan sa YouTube. Talaga? Oo, kasi kanina, dineliver niya yung in-order kong parts ng bisikleta. Okay. Ayun, nag-subscribe na siya kanina. Pero nanonood daw talaga siya sa atin. Pero yun nga, bago natin Nasa ilan na ang ating count sa malapit sa na yata mag 4 million, ano? Malapit na ba sa 4 Sana may million? countdown tayo. O magbibigay tayo ng update. Malapit na, no? Basta malapit na. 3.7. Yung loloobin ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat sa mga tumatangkilik po sa ating po mga newscast. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 30:5 na nagsasabi, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.